Sa inyo lahat, mga kaibigan, mga brothers and sisters, magandang Sabado sa atin lahat. Mga kaibigan, meron tayong isang kapirasong gypsum board, hindi na natin ginagamit. Ibibigay natin sa isang kaibigan, sakay natin sa ating EMC Golf, tinali natin sa may tagiliran at ihahatid natin. Samahan nyo kami guys, let's go para magsuroy-suroy. Okay, ang kahalagahan ng pagkakaibigan. Ang pagkakaibigan ay isang mahalagang aspeto ng buhay ng tao. Ito ay isang relasyon na nagbibigay ng suporta, pagmamahal at kagalakan dito sa Pilipinas, kung saan ang pakikipagkapwa-tao ay isang mahalagang bahagi ng kultura. Ang pagkakaibigan ay higit pa sa isang simpleng koneksyon. Ito ay isang malalim na ugnayan na nagpapayaman sa ating buhay. Sa maagang bahagi ng ating buhay, ang pagkakaibigan ay nagsisimula sa paglalaro at pagbabahagi ng mga karanasan sa paaralan. Ang mga kaibigan ay nagiging ating mga kasama sa mga kalokohan at pakikipagsapalaran. Natututo tayong makipag-ugnayan, makipag-ayos at magparaya sa isa't isa. Ang mga aral na ito ay nagiging pundasyon ng ating pagkatao at pagkikipag-ugnayan sa isang tao sa hinaharap. Habang lumalaki tayo, ang pagkakaibigan ay nagiging mas malalim at mas makahulugan. Ang mga kaibigan ay nagiging ating mga tagapayo, tagapagtapat at talagang sila ang tagapag-alalay sa mga pagsubok at tagumpay sa buhay. Sila ay ating karamay sa mga kalungkutan at tagapagdiwang sa mga kagalakan. Sa kanila, nakakahanap tayo ng pag-unawa at pagtanggap na hindi natin laging nakukuha sa pamilya o ibang mga relasyon. Dito sa Pilipinas, ang konsepto ng pakikisama ay malapit sa nauugnay sa pagkakaibigan. Ito ay ang pagnanais na makipag-ayos at makipagtulungan para sa kapakanan ng grupo. Sa mga kaibigan, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na maipakita ang ating pagmamalasakit at pag-aalaga sa isa't isa. Ito ay isang pagpapakita ng ating pagiging Pilipino, ang ating pagiging mapagmahal at mapagkawanggawa. Ngunit ang pagkakaibigan ay hindi palaging madali. May mga pagkakataon na may mga pagtatalo at hindi pagkakaunawaan. Ang mahalaga ay ang kakayahan nating magpatawad at magparaya sa isa't isa. Ang tunay na pagkakaibigan ay nakakayaman ang mga pagsubok at mananatiling matatag sa kabila ng mga pagkakaiba. Sa konklusyon, ang pagkakaibigan ay isang kayamanan na dapat nating pahalagahan. Ito ay isang relasyon na nagpapayaman sa ating buhay na maraming paraan. Sa Pilipinas, kung saan ang pakikipagkapwa-tao ay isang mahalagang bahagi ng kultura, ang pagkakaibigan ay higit pa sa isang simpleng koneksyon. Ito ay isang malalim at ugnayan na nagpapakita ng ating pagiging Pilipino. Ang ating pagiging mapagmahal, mapagpakawanggawa at handang makipag-ayos para sa kapakanan ng lahat. Alagaan natin ang ating mga kaibigan dahil sila ay ating mga kasama sa paglalakbay sa buhay. Ang kabutihan ay nagdudulot ng maraming magandang bagay sa ating buhay. Narito ang ilan sa mga ito: masaya at mapayapang puso. Ang pagiging mabuti ay nagdadala ng kasiyahan at panloob na kapayapaan. Kapag tumutulong tayo sa iba, nakakaramdam tayo ng kagalakan at pagiging makipagpakinabang. Malakas na relasyon. Ang pagiging mabuti ay nagpapalakas ng ating mga relasyon sa ibang tao. Kapag nagpapakita tayo ng kabaitan at pag-unawa, mas malamang na magkaroon tayo ng matatag at matibay na
pakikipag-ugnayan, paggalang at pagpapahalaga. Ang pagiging mabuti ay nagdudulot ng paggalang at pagpahalaga mula sa ibang tao. Kapag nakikita ng mga tao ang ating mabuting pag-uugali, mas malamang na igagalang nila tayo at pahahalagahan ang ating presensya. Mas malusog na komunidad. Kapag nagpakita tayo ng kabutihan, mas lumalakas ang ating komunidad. Nagiging mas makapagkakatiwalaan at mas masaya ang ating paligid. At mas mapayapang mundo. Ang pagiging mabuti ay nagsisimula sa ating sarili at kumakalat sa ating paligid. Kapag mas maraming tao ang nagpapakita ng kabaitan at pag-uunawa, mas malamang na magkakaroon ng kapayapaan sa mundo. Sa madaling salita, ang kabutihan ay isang regalo ng ating ibinibigay sa ating sarili at sa ating kapwa. Ito ay isang pamumuhunan na nagdudulot ng magandang bunga sa ating buhay at sa ating mundo. Maraming mga halimbawa ng kabutihan na makikita natin sa ating araw-araw na buhay. Narito ang ilan sa mga ito. Pagtulong sa mga nangangailangan. Maaaring ito ay pagbibigay ng pagkain sa isang tao na gugutom, pagtulong sa isang matanda na tumatawid sa kalsada, o pagbibigay ng donasyon sa isang kawang gawa. Pagiging mapagpasensya. Pagiging matyaga sa mga taong nakakasalamuhan natin kahit na sila ay nakakainis o nakakabigo. Pagiging mapagpatawad. Pagbibigay ng kapatawaran sa mga taong nagkasala sa atin kahit na mahirap. Pagiging matapat. Pagiging tapat sa ating mga salita at mga aksyon kahit na ito ay mahirap. Pagiging responsable. Pagiging responsable sa ating mga tungkulin at mga pangako. Pagiging mapagmahal. Pagpapakita ng pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay at sa ating mga kaibigan at ating kapwa. Ang kabutihan ay hindi palaging nakikita sa mga malalaking bagay. Maaari rin itong makikita sa mga simpleng kilos tulad ng pagngiti sa isang estranghero o pag-aalok ng upuan sa isang taong nangangailangan. Ang mahalaga ay ang ating hangarin na gumawa ng mabuti at magbibigay ng positibong influensya sa mundo. Iba't ibang tao ang may iba't ibang paraan ng pagpapakita ng kabutihan. Ang mahalaga ay ang ating hangarin na gumawa ng mabuti at magbibigay ng positibong influensya sa mundo. Maraming paraan para maipakita ang kabutihan sa ating mga kaibigan. Maglaan ng oras para makinig sa kanila ng may tunay na interes. Ipakita na naintindihan mo ang kanilang nararamdaman at mga pinagdadaanan. Magbigay ng suporta sa kanilang mga pangarap at mithiin. Tumayo sa tabi nila sa mga oras ng pangangailangan at maging ang kanilang tagapayo at tagapag-aalalay. Magsalita ng totoo sa kanila kahit na ito ay mahirap. Magbigay ng matapat na payo at suporta kahit na hindi ito ang gusto nilang maririnig. Magpatawad sa kanilang mga pagkakamali at bigyan sila ng pagkakataon na magbabago. Tandaan na lahat tayo ay nagkakamali at ang tunay na pagkakaibigan ay nakakayanan ang mga pagsubok. Magbibigay ng mga regalo kahit na maliit lamang. Magpakita ng pagpapahalaga sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na nakapagpasaya sa kanila. Ipakita ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng mga salita at mga aksyon. Sabihin sa kanila na pinahahalagahan mo sila at mahalaga sila sa iyo. Ang pagpapakita ng kabutihan sa ating mga kaibigan ay hindi nangangailangan ng malaking kilos. Maaring ito ay mga simpleng bagay tulad ng pagngiti, pag-aalok ng tulong, pagbibigay ng mga or isang yakap. Ang mahalaga ay ang ating hangarin na magpakita ng pag-aalaga at pagmamahal sa ating mga kaibigan. Ang ating mga kaibigan ay ang mga taong nakakaramdam tayo ng koneksyon, pagtitiwala at pagmamahal.
Sila ang mga taong nakakasama natin sa mga magaganda at masasamang panahon. Narito ang ilang katangian ng mga tunay na kaibigan. Sila ay tapat. Sila ay tapat sa kanilang mga salita at aksyon. Maaari kang umasa sa kanila na sasabihin ang totoo, kahit na ito ay mahirap. Mapagkatiwalaan. Maaari kang magtiwala sa kanila, naiingatan ang iyong mga lihim at hindi ka bibiguin. Mapagmahal. Sila ay nagpapakita ng pagmamahal at nag-aalaga sa iyo. Sila ay nandyan para sa iyo sa mga oras ng pangangailangan. Mapagpatawad. Sila ay handang magpatawad sa iyong mga pagkakamali. Naunawaan nila na lahat tayo ay nagkakamali. Masaya. Sila ay nagdadala ng kagalakan sa iyong buhay. Sila ay nagpapatawa sa atin o sa iyo at nagbibigay ng saya sa atin. Sila ay nakakaunawa. Sila ay nagsisikap na maunawaan tayo o ikaw at ang iyong pananaw. Hindi sila nagmamadaling hatulan ka. Hindi lahat ng taong nakasalamuhan natin ay magiging ating kaibigan. Ang pagkakaibigan ay isang espesyal na relasyon na nangangailangan ng panahon at pagsisikap upang mabubuo. Ngunit kapag nakahanap ka ng mga tunay na kaibigan, sila ay magiging isang mahalagang bahagi ng iyong buhay. Maaaring mahahanap ang mga kaibigan sa iba't ibang lugar at pagkakataon. Sila ay nahahanap sa halimbawa sa paaralan o sa trabaho. Ang mga lugar na ito ay nagbibigay ng pagkakataon na makilala ang mga taong may katulad na interes at layunin. Sa mga club o organisasyon, ang pagsali sa mga club o organisasyon na nakatuon sa mga libangan o interes ay isang magandang paraan na makilala ang mga taong nagpabahagi ng mga interes. Sa mga simbahan o relihiyosong grupo. Ang mga simbahan at relihiyosong grupo ay madalas na nagbibigay ng kapaligiran ng pagkakaisa at pagkakaibigan. Sa mga palakasan o aktibidad. Ang pagsali ng mga palakasan o aktibidad ay isang magandang paraan para makilala ang mga taong may aktibong pamumuhay. Sa mga online community. Ang mga social media platform at online forum ay maaaring magbibigay ng pagkakataon sa mga tao na makipag-ugnayan sa mga katulad na interes kahit na mula sa ibang lugar. Maraming salamat sa inyong lahat, aking mga kaibigan.